Breaking news po mga kababayan, nako po, NUP chairman, bumaliktad na po. Ayaw na niya sa majority, ngayon po ipinagtanggol na si Sara. Mga kababayan ko, sira-sira na ang grupo ni Sandro. Gumuho na ang Kongreso. Kasi nga mga kababayan, si Puno na chairman ng NUP may pasabog. Tila susuporta na kay Sara sa 2028. Hala ka, anong nangyari? Mga kababayan ko. Pero nung nakaraan, laging banat kay Sara. Ngayon po, mga kababayan, talagang ipinagtanggol ang impeachment. Ayaw ng suportahan ni Puno. Ipinagtanggol din ng confidential funds na ibinabato ni Luistro. Ngayon po, ang pasabog ni Puno, tibag si Luistro, si Benny Abante, si Terry Ridon. Pinaiyak ni Puno dito. Mga kababayan, bakit? Nagkakagulo sila. Bakit? Tila bumagsak na ang pader at nawatak-watak na po ang majority ng Kongreso na siyang nag-impeach kay Sara. Ngayon po, tila titiwalag na po si Puno. Pakinggan po natin. Ipinagtanggol po si Sara Duterte dito. Ito po. Yan po yung nakikita ko ha. Mag-comment kayo kung yun din ang punto nyo. Okay po? Ito ay malayang diskurso lang. Malayang pagpapahayag ng mga kuro-kuro. Ano po ang saloobin nyo sa isyong ito na si Puno ay tinalikuran na ang majority at sasama na kay Sara. Ito po mga kababayan ko. Napalundag si Sara dito. Iyak si Sandro talaga dito. Ito po. Yung pangatlo, yung intelligence funds, no? Alam nyo, nung ako nasa DILG, may intelligence funds kami doon, no? So, Congressman Franz Pumaren. Sure, confidential funds yung isa. Yeah, well, confidential intelligence is the same, eh. The liquidation of confidential and intelligence funds is the same. There's no distinction. Intelligence lang ginagamit sa military, confidential ginagamit sa civilian organizations. Okay? Because we don't have intelligence officers. Pero we have confidential operations also. For example, PNP may intelligence fund. Kuminsan, yung mga cabinet members like DILG, meron confidential funds. Office of the President has confidential funds, for example. So, walang diferensya yan except sa gumagamit at saka yung liquidation pareho. Ngayon, sa naaalala ko kasi sa liquidation yan, number one, there are only two things that are required, no, in the liquidation of those funds. Number one, the project title. Title, not even kung ano what's about, title. Project Taurus, Project Scorpio, Project Pumaren. Hindi, bawal pa nga yun, pagpangalan eh. So, you just put in a project title and the officer in charge, no? The action officer for that project. Period. Bawal maglagay ng anything else, no? Bawal maglagay ng resibo, bawal maglagay ng kontrata, bawal Ayan mga kababayan ko. Talagang itong mga grounds nila Luistro na sufficient in substance. Tila mali na sila. Tila delikado ang grupo ni Luistro, nila Dilima Trillanes. Mismong si Puno kinokontra na itong Kongreso. Bumaliktad na talaga mga kababayan na pag confidential funds, hindi mo kailangang pangalanan. Hindi mo kailangan lagyan ng resibo kasi nga, sekreto nga ito. Intelligence ito. Ba't sila Luistro de Lima Trillanes nagagalit kay Sara kaya kinasuhan ng impeachment dahil sa confidential funds. Pero dito sa mga corrupt na Maleta boys, ay mga tahimik ang mga ito. Kaya si Puno gumagawa na ng tama. Mga kababayan, susuportahan na si Sara
dito sa laban niya. Tignan nyo po yung sinasabi niya, bumaliktad na talaga. Gumagawa na ng tama si Puno. Ayaw nang gumawa ng mali. Ayaw nang sumama sa mga maleta boys. Ito po. Bakit? Tignan natin, no, kung halimbawa witness protection, may confidential funds yan. Okay? Witness protection, pag liquidate mo yan, pag linagay mo yung pangalan ng witness, at linagay mo kung saan mo linagay siya dahil meron kang lease agreement, kasi nagsasalta sila about lease agreements di ba? Bawal maglagay ng lease agreement kasi it will expose the operation. No? Ngayon, ito yan kung Congress has budgeted something, and this is approved by the President also by the way in the Senate, kung nag-approve ng confidential or intelligence funds, it means that a confidential or intelligence operation exists. Diba? Kasi anong papundahan mo kung wala naman nag-i-exist? So, if it exists, diba, then it becomes subject now to COA liquidation. Oo nga naman mga kababayan. 'Di ba? Kaya maling-mali na itong si Luistro, sila Benny Abante, sila Dilima, Trillanes, Terry Ridon at mga maleta boys diyan sa Kongreso. Mga bobo pala kayo. Mismong si Puno kinokontra kayo, binabalagbag kayo kasi nga maling-mali na kayo. Confidential fund, iimbestigahan mo, bobo. Sabi ni parang ganyan sabi ng mga tao, ang bobobo nila Delima, ang bobobo nila Luistro, kakasuhan pa daw. Iko-contempt daw yung mga bangko pag hindi nagbigay ng resibo dito kay Sara. Halaka, mismong si Puno, kinokontra kayo. Binabakbakan na kayo ng inyong kagrupo na si Puno. Bumabaliktad na talaga. Diba? Ito po, check nyo po. Kami, kasi naririnig namin yung, nag-rent daw ng 10 bahay sa iba-ibang lugar on the same day, etc. Sa amin, ewan ko saan na nakuha yun, pero bawal isama yun sa liquidation. Okay? You cannot do that in a confidential or intelligence fund liquidation. Okay? So, sa amin, dapat maghanap sila ng ebidensya na ginamit sa personal talaga. No? Na yung pera, linabas from the bank, no? By whoever is the banded officer that's authorized. Tapos, kinuha ni BP Sara, linagay niya sa bank account niya. Ayun, yun ang gustong mangyari ni Ronaldo Puno. Kung di ako nagkakamali ha, Ronaldo Puno, i-search nga natin kung anong pangalan nito na chairman ng NUP na suportado na si Sara. Ayaw nang suportahan ng impeachment. I-check nga natin, Ronaldo Puno, ayan Ronaldo Puno, Deputy Speaker of the House of Representatives of the Philippines, age 77. Diba yan April 25, 1948, 2004 hanggang 2006, member of the House. Matagal na pala itong congressman, mga kababayan. 2004 and 2006 pa. Hanggang ngayon, congressman pa rin siya, mga kababayan. So ngayon, binabakbakan na sila Delima, sila Luistro, sila Benny Abante, umiiyak na. Di ba confidential yan, hindi pwedeng maglagay ng mga pangalan, kahit mga initial yan, kailangan aliases lang. Yung mga piatos-piatos, iniimbestigahan nila Delima. Kasama naman sa maleta. Ayan, binabakbakan kayo ni Ronaldo Puno. Ano kayo ngayon? Kailangan meron kayong ebidensya o proof na ginamit ni Sara sa kanyang sariling bulsa yung pera na sinasabi niyong confidential fund na 100 plus million. Kung hindi ako nagkakamali, 125 million. In 11 days daw, ginasto daw ni Sara ito. Magpakita kayo ng ebidensya, sabi ni Puno. Kung hindi, titiwalag na. Hindi na ako sasama sa impeachment. Ayaw ko na yan. Mga bobo, mga boblocks. Yan, parang ganun mga bobo, mga boblocks, mga maleta boys kayo, parang ganun Ayaw ko nang sumama sa inyo kasi nakakahiya kayo. Abogado kayo pero bobo kayo, mga ganun. Parang ganun sinasabi ng mga tao sa komento. Kaya si Puno, good job yan kung ganun. Gumawa ka na ng tama hanggang maaga pa.
Kung hindi, magagaya ka kay Lacson na sinusuko ng taong bayan. Kung kailan tumanda, saka gumawa ng katarantaduhan. Puro tapalking, ayaw mag-imbestiga sa flood control, sa 18 Marines. Tinatakot pa, i-contempt. Day contempt mo, mag-imbestiga ka. Diba? Tuloy pa natin. Or ibinili niya ng kotse na nasa pangalan niya or something na that. And even that is not conclusive, ano. Pero yun ang sinasabi namin. Kasi ang feeling namin, natutulak ng husto ito kasi hindi naman ini-explain sa public ano ba talaga ito, what is the offense and when is it an offense. Ayun, tama. Kailangan, pag bumili ng kotse, magpakita kayo ng resibo na nakapangalan kay Sarah. Yung Volkswagen, yung NMAX. Bumili ng bahay nakapangalan kay Pulong yang mga ganyan. Maghanap kayo ng mga resibo. Bumili ng townhouse na 10, nakapangalan. Sabihin nyo kung may resibo, nakapangalan yung titulo kay Sarah. Dapat ganon, hindi mga bubuksan ng bank account. Sa bangko, pag hindi pumayag ang bangko, iko-contempt, ipapakulong, di wow, sino ka? Bobo, sabi ng mga tao. Dapat may resibo kayong matibay. Halimbawa, titulo ng lupa, bahay na nakapangalan kay Sarah, na ginamit ito na pera ng bayan. Sabihin nyo kung meron, mga bobo kayo. Hindi yung mga chismisan kayo. Mga maritesan kayo. Puro kayo tanim witness, madriaga kung ano-ano pa, matubato kung ano-ano pa. Kayo pala, ang may maleta, si Trillanes, $2 million, pinambayad sa ICC di umano, na sinasabi ng mga 18 Marines sa sinalaysay sa kanilang malapad na papel, na 10 peraso yata ito, na punong-puno ng detalye, na may maleta boy, sila Tito Soto, Erwin Tulfo, Benny Abante, kung sino-sino pang mga congressman na nakinabang, naging paldo-paldo sa pera ng bayan. So ngayon, ang inahabol nila si Sarah sa gitgitan ng digmaan sa Middle East. Puro Sarah. Sa gitna ng pagtaas ng krudo, sa pandaigdigang pamilihan, ang $1 malapit nang mag-60, 59.9 na. Ang $1 to peso. Pag may $1,000 ka, may 50,000 pesos ka na. Maganda naman pag dollar earner ka, pero paano naman yung mga lokal? Tumataas ang inflasyon. Tumataas ang mga bilihin. Tumataas ang mga pamasahe. Kasasabihin, libre pamasahe. Sinasabi ko, buong Pilipinas. O nasaan ang libre pamasahe? Diba? Sabi niya, sabi ni BBM, libre pamasahe, nasaan? Sumakay ako sa tricycle, hindi naman. Sumakay ako sa jeep, hindi naman. Nasaan ang libre pamasahe mo? Nang bubudol ka na naman, 20 pesos sa bigas, di mo pa nagawa. Ngayon, libre pamasahe. Pinaglololoko mo ang taong bayan. Yan ang sinasabi ng mga tao. Ito pa po. Diba? Kasi kung offense talaga yan, dapat dinis-authorize ng COA yan. Diba? Kung dinis-authorize ng COA, ang remedy doon, ibabalik mo yung pera. Opo. Meron pong tinagnan po ng COA, 73 million pesos po, hindi pa po binabalik na DTSA. Okay, so the offense is hindi niya binabalik yung pera. Is that impeachable? You know? Yan ang tanong namin eh. Diba? Okay yan eh. So, ang ano lang is, what is impeachable and what is not? Di ba? So, kung talagang may nakita yung code, dinis-allow nila, no? Una-una, we are not allowed to look at the basis of the disallowance. Kasi nga, confidential and intelligence fund eh. Di ba? So, we take it at face value. Dinis-authorized ng COA. Disauthorized yan. Di ba? Pinababalik sa kanila. Kailangan nila ibalik. Di ba? Ngayon, ito bang nakuha niya, she was vice president or she was mayor? She was vice president. Okay, then she has to return it. Di ba? Hindi pa po niya binabalik hanggang ngayon. Yung pong COA na tinag po siya 2024 pa, I guess 2024. Yung 2024. Yun, mag-focus sila doon. Yun ang tutukan nila. Di ba? Huwag tayong pumunta doon sa iba-iba. Does that constitute also, sir,
technical malversation kasi mali po yung pinagamitan ng pondo. Well, malversation is another offense, no? You have to prove malversation. And it's 73 million, so over na po dun sa plunder, 50 million. Well, yeah, I agree. Pero is it malversation? Is there proof? Nakuha, yes. Is there proof? Kasi po, ginamitan ng... Well, if there is proof, then that is impeachable. If there is proof, I'm taking your word for it. Yes. Ganon. So, titignan namin yon. Kung O ayan mga kababayan, pag may mga preba, mga matitibay na ebidensya, talagang impeachable yan. Pero kung wala, puro marites lang gawa-gawa, wala na. Ibabasura na naman ng Korte Suprema. Binasura na nga Binasura na nga dun sa kangkungan yung tong impeachment ni Sara. Nagpipilit lang yung congressman na mga maleta. Kasi nga malilintikan sila kay Sara. Tignan nyo ngayon, sumasabog sa survey, sa mga kalye survey, puro Sara. Yung mga kalaban ni Sara, laglag sa kubeta. Ang babaho kasi, puro maleta boys. Diba? Sabihin nila, mahal kong Pilipinas, kaya gusto kong maging Pangulo. Di wow, dagdag ka pa sa problema. Maleta boys ka pala. Lahat ng survey ngayon, si Sara ang mataas. Lalo na pag ako ang nag-survey, walang walang bias. Pero sabihin ko sa inyo, Sara na agad yan. Nakikita ko lang. Kasi nga, itong mga kalaban ni Sara, mga maleta boys din. Sinong maniniwala sa inyo? Talagang Sara lang ang mananalo. Lalo na pag si Marcoleta na ang katandem niya. Ang bangga, giba-giba dito. Ayan na, si Puno. Nagagalit na sa inyo. Yan kayo mga maleta boys. Ginigigil nyo si Puno. Eto na po. Nanggigil na kay Luistro dito. talagang there is proof of malversation, that is exactly what we were asking. Di ba? For proof that there is actual criminal activity. Kung mailabas nila yon, di good. Wala akong naririnig na ganyan, sa mga committee hearings ngayon. They're talking about a lot of other things. Kung ako sila, I will focus on those things. Di ba? Para at least malinaw sa tao. Kasi kung saan-saan napupunta Di ba? So, again, we will look at the evidence. If the evidence is strong, we will support the impeachment complaint. But if it is not, we will not. No? Ngayon, on the basis of this mga COA na sinasabi mo, if that is true, and if COA will affirm that, that is strong evidence. Doon sila pumokus. It has been the subject of the Good Government Committee hearing po way back, kaya po na-impeach si Sara. Ano, sorry? Good Government Committee hearing pa po na bring up ito extensively. Based on the privilege list. Yeah, noon, Kanya na nga Kanya. Yun na nga ang ibig ko sabihin. Nag-umpisa yan kay Congressman Valeriano, no? Nagkaroon ng Quadcom, ang medyo very visible doon, si Congressman Abante, si Congressman Acop, mga NUP yan Good Government, Quadcom. No, in the hearings, di ba, that discussed the Duterte issues. Sir, yung mga extrajudicial killings. Yeah, but I'm just saying that, we cannot be accused of cuddling the Dutertes. No? Kasi kami yung pasimuno nga noong mga nakaraan 'Di ba? Partido namin 'Di ba? Mali ba magsabi na gawin yung matibay yung kaso para hindi lang itapon sa Senado na dati tinapon na yan? And then the Supreme Court is also saying that, there are some things that need to be reviewed. So para sa amin, sayang yung oras kung mahina na naman yung ilagay natin doon. Tibayan naman natin. Kasi sir, Di ba? Pare-pareho naman ang legal premises that we are all working on Di ba? So, the committee should make sure that number one, it addresses the complaints, no? And proves the complaints. Number two, it has to do with the period of the impeachable person, the impeachable period. Ganun lang. Mahirap bang intindihin yun? Di ba? Kasi Ano? ang issue po ng impeachment, kaya po siya na-dismiss, hindi raw po, sabi ng Supreme Court sir, hindi dahil sa merits of the case, kundi dahil sa technicalities sir. Well, tama ka. They did not discuss the merits of the case. They are not supposed to. The Supreme Court is not supposed to discuss the merits of impeachment. Di ba? Because it's Congress and the Senate. It's the Senate impeachment trial that's supposed to discuss the merits. Correct? Okay. Kaya nga.
So where is the disagreement? Di ba? Bakit ang lakas ng reaction na NUP will not vote if the evidence is weak? Bakit kayo ba you will vote if the evidence is weak? Siyempre hindi, di ba? Oh, ayan mga kababayan ang mga pasabog ni Ronaldo Puno na chairman ng NUP. Sinungal-ngal si Luistro, si Terry Ridon, sila De Lima, sila Benny Abante. Ano masasabi nyo? Sila Trillanes nag-iiyak kay Puno. Ba't hindi ka susuporta? Kasi nga mga kababayan, walang maleta. Walang pondo. Kaya nga nagagalit si Puno dahil doon. Hindi na susuporta yan kasi nga walang matanggap na pondo sa distrito. Yan ang sinabi niya. Nagagalit na ang constituents namin. Nasaan ang pondo? Wala kaming proyekto. Baka mamaya mga kababayan, pakanalang ito at biglang i-release yung pondo. Ayan. Sasabihin na ni Ronaldo Puno, okay, good job. We have the pondo. That's good. Ibalik. Impeach si Sara. O, baka ganun ang mangyari mga kababayan kasi ang inirereklamo ni Ronaldo Puno dito walang tinatawag na pondo ng distrito. Hindi pa nire-release ng Kongreso. Kaya ayaw namin ng impeachment. Pero nung nakaraan mga kababayan, ba't hindi siya nagsasalita? Na wala naman palang matibay na ebidensya nung nakaraan, nung 19 Congress. Pero ngayon, ayaw niya nang suportahan. Kasi nga, ang sabi ng mga tao, walang pondo. Sabi ni Ronaldo Puno, ano sinasabi ng mga tao dito? Something in the air, he moves. Dinidiin talaga nung reporter, desperada rin. O, tingnan mo. Confi nga, bawal pangalanan kung sino o kanino bigay to protect. Good job, Puno. Ayan, good job. Lumitaw na mahina ang kaso laban kay BP. Ayan. Iba na narrative ng grupo ni Puno. Dati, talagang malakas ang impeachment kay Puno, pero ngayon hindi na. Dati heavy metal ang music, ngayon naging kundiman na. Nangit-ngit, wala silang makukupit. Ayan. Finally, thanks Kong for clarifying. Sa kanila na nga nanggagaling na walang evidence na nagmalversation ng funds si BP. Hindi sila bumabaliktad. Strategy nila, protect their position dahil wala sila talagang masisilip kay BP Sara. Ayan mga kababayan. Sinasabi ng iba, wala naman palang matibay na ebidensya para idiin si Sara sa kanyang kaso sa malversation, sa impeachment. Bakit nung una, todo suporta si Puno, pero ngayon hindi na? Anong nangyari? Kasi nga walang pondo, walang maleta, walang makabig. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Si Puno ba ay naliwanagan na sa katotohanan na si Sara ay malinis, na si Sara ay walang kaso? Kaya hindi niya susuportahan itong impeachment na sinusulong ng kanyang mga kasama na sila Luistro na sinupalpal ni Sara? O dahil hindi niya susuportahan kasi nga walang pondo. Pero pag nirelease na ang pondo, baliktad ulit, Puno. Pero bigyan natin ng pagkakataon si Puno. Baka nahimasmasan na at talagang naliwanagan ng pag-iisip na si Sara ay malinis. Kaya nga binasura ng Korte Suprema na unconstitutional ang kaso na impeachment. Kaya binasura na sa kangkungan. So ngayon mga kababayan, you have to decide. Anong masasabi nyo kay Ronaldo Puno na National Unity Party na chairman? Bumabaliktad na, binibira na si Sandro, binibira na yung speaker ngayon na bago. Ano masasabi nyo dito? For transparency, for a better democracy, this is the Wonders Philippines. Isang shout out naman dyan mga kababayan. Gaspar Beltran. At sa mga kababayan natin sa UK, sa Australia, sa Amerika,
saan man inaabot ang ating video. I-subscribe nyo, i-like nyo, i-share nyo ang video ito, magkomento kayo ng inyong mga saloobin. Mabuhay po, ako si The Wonders Philippines. Salamat po sa inyong suporta.